Okay, so first is yung data natin. Highlight lang natin buong data natin. And then, gawa tayo ng table. Control T or go here. Format as table and then select your table format. After that, we will name our table as data. Okay. And then, by the way guys, itong topic natin ngayon, pwede itong sundan ng mga beginners. So, ayan. Meron tayong, hindi ata tayo maglalambda ngayon. Kaya magano lang tayo ngayon. Yung basic lang na mga formula. Ang pinofocus natin ngayon is paano gumawa ng dynamic na peak tsaka lowest na label doon sa charts natin o sa running chart natin. So, after natin magawa yung table natin, then check muna natin yung count ng natin data using a pivot table muna. Pero hindi pivot table yung gagamitin natin mamaya kasi napaka ng pivot table, strict sa tawag yan sa chart na pag gumawa ka ng chart using pivot table, sobrang minimal lang yung customize mo. So table yung gagamitin pa rin natin. Okay? Alright, so ito. Insert ko lang pivot table from table. And then, dito lang natin ilalagay sa tawag dyan, right side. Ayan, existing worksheet lang. Tapos, click nyo dito. Kahit saang cell dito. Tapos, ayan. Tapos, lagay lang natin yung, dito sa pivot table fields na modal. Lagay lang natin yung last name. Hindi pala to hire date, guys. Sales na to. Sales date. Ayan. Sales date na yan, guys. Refresh ko lang, ha. Kasi sales dapat to, hindi dapat hire date. Hindi tayo magre-recruit ngayon, okay? So, sales date to. Ayan. Lagay lang natin sa rows. Drag lang natin. And then, as of the moment, magiging maglalagay yan ng tawag dyan, days, tsaka yung actual sale date. Kapag ganyan. Pag in-expand mo, makikita mo yon. So, tatanggalin lang natin yon kasi gusto natin makita yung by month na numbers nila. Guys, mag-comment kayo guys pag meron kayong gustong ipatawag dyan, yung gusto ipa-deep dive sa part na yan. Kung hindi nyo nakuha, comment nyo lang, i-ask nyo lang para may interaction tayo. Kahit konti lang. Ayan, so tatanggalin ko lang yung sales date tsaka days at tsaka ang dapat nang dito lang is yung months. Kung hindi naman ito lumalabas guys, itong maraming dito, yung pre-created na na mga group of days natin or dates natin, click nyo lang yung nilagay nyo dito, itong column na to, tapos punta lang kayo sa pivot table analyze, tapos dito sa group selection, o pwede nyo lang din i-right click, tapos group, ayan. Pero dito sa group selection, ayan, pwede nyo lang tanggalin yung days, months. Kung gusto nyo months lang, ayan, click nyo lang yung months, tapos starting from the beginning of itong start date mo dito, o yung pinaka oldest date mo, tapos ang ending sa pinaka latest date mo, or current date mo, or depende sa'yo, pwede nyo rin gawing itong 2026, para kapag nag-add kayo ng data, sa baba, for the succeeding years, automatic pa din mag-a-adjust. Pero in this scenario, meron nang nagawa dito, so okay na yan. Tatanggalin ko lang to, idadrag ko lang palabas. Ayan. Tapos, pati itong days, idadrag ko lang din palabas para yung maiwan is months na. So, ito, wala na yung plus sign, which means, hindi na siya, hindi na naka-grouping or hindi na mag-expand yung data natin para makita natin yung para sa mga days in that particular month. So, by month lang talaga to. Okay? So, after that, it's either pwede nyo i-drag yung store or pwede pa rin yung months. Doesn't really matter kung para sa value. So, in this case, store lang yung i-drag ko. So, itong column na to. Oops, sorry. Balik tayo. Click nyo lang yung pivot table pag nawala to guys. Or pag hindi pa rin nag-appear, for example, ganyan, kinlik nyo, hindi nag-appear yung pivot table fields. Click nyo lang pivot table nyo, tapos right click, tapos show field list. Ayan, para lumabas itong modal sa right side nyo. Okay, so store, and then drag nyo lang sa values para makount natin yung number of sales natin or number of instances ng tawag natin dito, ng store natin. Okay, so, but in this case guys, since hindi tayo hindi tayo gagamit lang nitong pivot table para, anong tawag dyan, para sa date, para sa chart natin, ang gagawin na lang natin,
para hindi na tayo gagawa ng napakaraming formula ng count ifs formula, ang gagawin pa at saka din para makakagamit tayo mamaya ng slicer, ang gagawin na lang natin is pwede naman ata tayo gumamit ng slicer gamit yung ano natin, yung table natin na gagawin, pero dito na lang natin i-refer sa pivot table na ginawa natin yung ang tawag dyan, yung gagawin natin na table para sa chart natin at saka yung slicer. Dito na natin i-base sa pivot table natin. Okay, so maraming ways para gawin to, pero in this case, ito lang yung gagamitin natin para mas madaling sundan ng mga beginners. Okay, so after that, lalagay lang tayo dito ng filter sa store. Store pa rin itong filter para matingnan natin mamaya before tayo gumawa ng tawag dyan, before tayo gumawa ng slicer. Okay, ito muna gagamitin natin yung filter na nakalagay dito. So, pwede tayo mag-filter dito sa number para kay Diwata lang, para kay Hiwaga, ayan. So, yan yung makikita natin ng mga numbers mamaya. Okay, so i-show all ko lang. And then after that, gagawa lang tayo ng table dito sa gilid lang ng ng pivot table na ginawa natin. So as what I mentioned, pwede tayo gumawa ng formula, mga ganyan, pero in this case, i-refer na lang natin dito sa tawag diyan. Nakalagay dito sa pivot table natin yung data natin na ilalagay sa table natin. Okay, so sales yung ilalagay ay month pala, month muna. Gagawin ko lang proper casing. Okay, proper casing natin para mas madaling basahin. Month. Tapos ito is sales. Tapos yan muna kasi yan muna ang nakalagay dito eh. Yan, okay, so highlight highlight natin to, tapos control T ko lang, tapos my table has header, same sa ginawa natin to kanina. Okay, tapos ito is ito January, February, ganyan. So, gawa ka lang ng pattern, tapos highlight mo, tapos double click mo. Ayan, para ma-autofill na. Okay, tatanggalin ko muna yung dito, yung tawag dyan, fill dito. Yan, so dito is dapat puti ito, yung font natin, kasi hindi nakikita. Palitan na lang natin yung design. Gawin natin ito. Yan. Okay, so itong table na to, gagawin lang nating sales by month. Ayan, sales by month kasi yung gagawin natin na chart. So sales by month yung tawag ko sa table dito. Alright, so next is kukunin na lang natin yung count dito from the pivot table. Lalagay natin dito sa ginawa nating table. Ang gagawin lang natin dyan is equal sign lang, tapos i-click nyo lang tong isang number dito. Naka-off pala tong ko sa pivot table ko na automatic detect. So ang gagawin natin guys is i-click natin yung pivot table muna natin. Kapag naka-off to or naka-on sa inyo, dito nyo lang tignan sa pivot table analyze. Nalaman ko to guys sa isang natin, nag-comment nung mga Excel challenge number 3 ata yun eh. Nalimutan ko na pwede palang ganituhin sa data analyze, tapos dito sa options i-click nyo lang ng generate get pivot data. Ang nangyayari dyan guys, kapag mag-equals kayo ngayon, ayan, mare-refer na siya sa pivot data talaga, na sa loob ng pivot table talaga na data. Unlike kung, for example, i-off nyo yon, hindi nyo i-check tong get pivot data, magre-reference na lang siya sa cell. So, equals, ayan, cell. So, cell na lang yung lumabas instead of yung napakaraming sinusulat. So, ang gusto natin is yung napakaraming sinusulat. Okay? Pwede din natin gawin lang din to, sales equals ganito lang, tapos or mag-index match or VLOOKUP tayo dito or XLOOKUP. Pero wag nang ganyan. Mas madali tong i-turn on na lang natin to. Ayan. Tapos, equal sign lang natin to. Click lang natin yan. Tapos, instead of itong months is naka number 1, ayan. Tanggalin na lang natin to, tapos papalitan natin ng months natin dito na pangalan. I-enter lang natin. Ayan. So, para pag nag-change to ng nag-change yung for example, konti lang yung mga months natin, ayan. Lalagyan pa natin yan ng F error yung formula natin. Ayan, kasi magre-reference yan kapag hindi niya makita yung mga months na hindi nakalagay dito, tapos nakalagay dito. So, maglalagay tayo dyan ng if error. Okay? So, pinakita ko lang sa inyo anong mangyayari kapag nag-error. Ayan, so, sa formula natin na to, ayan,
Kinlik ko na lang yan guys ha. Ayan no, hindi ako nag-type niyan kasi hindi ko rin memorize yan. So, sa pivot table, ang pivot table din pala guys, in case gusto nyong pangalanan to para mas cleaner yung data nyo, nandito pa rin yan sa pivot table analyze. Tapos yung pivot table name ninyo dito, palitan nyo na lang. So, for example, gawin lang natin ding sales by month. Pero, before ko gawing sales by month, maglalagay ako ng parang prefix niya na P underscore sales by month. Ayan, para alam ko sa kaagad sa pag pag naggawa ko ng connection or pag tawag diyan, tumingin ako dito sa name manager, alam ko kaagad na pivot table yan kasi may P siya sa unahan, P underscore, ganyan. Sa table nyo din, pwede nyo din lagyan ng ganyan yan, T underscore, ganyan, para malaman nyo kaagad na table yung nire-reference nyo. Ganyan yan guys, pag tawag dyan, gusto nyo malinis yung data nyo, mas madali. Tapos kapag marami kasi, mahirap kasi kapag hindi nyo in-arrange or nililinis yung ano nyo, naming convention nyo. So ayun, okay na to. Ay, wala pa pala tayong if error. So, lagyan lang natin ng if error to. Nagzo-zoom in ba tong ano ko? Ayun, nag-zoom in naman. Ayan, so if error lang tayo dito sa labas, if error, tab ko lang. Ayan, tapos underscore, and then gawin nating if error 0 lang para lumabas siya na 0 kapag wala siyang sale sa month na yan. Ayan. Okay? Alright, so meron na tayong tawag dyan, actually meron na tayong chart nito. Kagawa na tayo dito ng chart, so insert lang tayo, tapos etong ang pipiliin natin, since hindi naman ito yung tawag dyan, my point. Kasi yung mga my point is based on ano yun, sa ang gagawin natin doon is yung my point lang is yung peak tsaka lowest. So ito muna yung pipiliin natin, yung walang marker. Yan, itong first one na line chart. Yan. So yan yung mukha ng chart natin. Lalagay ko lang ata dito sa gilid. Ayan, sa gilid lang natin ilalagay. And then dito muna ata tayo guys, mag-insert lang ako dito. Oops. Para malaki yung space natin. Ayan. Mas madaling makita yung ginagawa natin. And so ito, paano muna natin konti. Dito na lang ata sa right side natin ilagay guys. Right side na lang. Kasi ang camera ko nasa nasa left side. Nasa right side yung camera ko. Dito lang sa taas para hindi siya tawag dyan. Hindi siya tabunan mamaya yung tina-type ko. Okay. Ayan. Okay. So, ang gagawin natin dito guys is gusto natin makita yung yung peak tsaka minimum na ma-highlight dito sa chart natin. So, ang gagawin natin is mag-a-add tayo dito ng another column. Isang column para sa peak tsaka isang column para sa minimum. Okay? So, i-insert natin yan sa chart natin na series as a series para ma-automatic siya mag-identify na minimum tsaka peak or lowest tsaka peak. Okay, so ang first natin na gagawin ay define muna natin yung peak guys. Yung peak is if yung data niya, so kapag peak, ganito yung peak natin, yung definition. Peak if previous month is lower and lower from ang tawag dyan is less than pala, is less than. If previous month sales is less than this month, tapos and, so dalawa yung condition yan, and tawag dyan, ano tawag dyan sa after, month after? Next month sale is less than this month. Yeah. So, dalawa yung i-check natin. So, previous month tsaka next month. Tawag natin, i-compare natin siya sa current month para masabi natin na peak. Kasi, every time na gumanon siya, nagiging triangle siya, peak yon. Okay?
Katulad nito. Ito, pick to kasi nakaganyan. Tapos ito, pick naman to. Ito, pick din. Ito, pick din. Ayan. Kasi yung previous month niya is lower. Ayan. Lower yung previous months niya. Siya yung higher than the yung mga katabi niya na months. Okay, so yan yung pick natin. Ang lowest naman, dito na lang yan. Lowest is yung lowest. Lowest count. Lowest sales count. Ayan. Month with, ayan. So, isa lang yung lowest natin or dalawa kapag pareho ng number. Pero yung lowest lang talaga, yung minimum lang talaga yung kukunin natin sa lowest. Yung peak naman, marami yung peak. So sa natin, sa data natin, pwede din natin, instead of peak, yung highest lang, yung kukunin natin, pwede din yun. Pero yung sa gagawin natin ngayon is peak lang talaga, hindi yung highest. Okay, so, lalagay tayo dito ng isang column. Type natin, peak. And then, after that, gagawa tayo dito ng formula. So, dito na natin i-insert yung formula natin para sa peak. So, kukunin lang natin yung logic nitong peak na definition natin. Yun lang yun din yung susundin natin. Okay, so, equal sign tayo dito. Equal sign. If, dito tayo maglalagay sa tawag dyan? Sa February kasi hindi tayo makaklik nitong month na month na word kasi header yan. So, sa February tayo magsa-start ng type. So, if eto, previous month sales is less than, so yun, type lang natin, if previous month sales, i-click natin yung previous month sales, tapos is less than, zoom in ko na lang, is less than this month, so click natin yung this month, tapos, ayan yung first, pero, and yung natin and yung condition natin, so hindi na tayo mag-nested ifs, mag-ifs na naman tayo after ng isang if, ilalagay na lang natin siya sa isang and na function. Okay, so dito maglalagay tayo dito ng and. Ayan. So, capital na lang natin para capital letter naman yan kaagad ni Excel, pero gawin na natin capital kaagad. So if, tapos dito sa pagkatapos ng if may and, yan guys sa condition or sa logical test mo, dito mo kaagad ilalagay si and sa unahan. Hindi ka mag-a-and tapos and na naman ulit sa tawag diyan. Para isang isang bagsakan na lang. Okay? So, meron na tayong first condition. So, before sa natin, yung first part ng definition natin, which is if previous month is less than this month, tapos yung and, nalagay na din natin yung and. Next is if next month is less than this month. So, next month, i-click lang natin, next month is less than, yung this month natin is yung February na number, this month. Ayan. So, yun na yung logic natin. Yun ang logical. I-close na lang natin yung and. Ayan. So, sa logical test natin na na parameter, yan na yun. Yan na yung lahat. So, kama na lang. So, value if true. Kung ganun nga, kung ang previous month tsaka next month is less than the current month, i-show natin yung value nitong tawag nito, na month na to or current month na to. So, i-click na lang natin sa value if true, i-click natin si current month natin na sales. And then, sa value if false, mag-show tayo dapat ng error. Kasi kapag 0 yung nilagay natin guys, yung chart natin, maggagawa siya ng pababa na line. So, ayaw natin yung gawin. Gusto natin mag-cut lang siya, ika-cut niya lang yung part na yon. Okay? So, kapag 0, ika-cut niya lang dapat, hindi tayo mag-show ng 0 na pababa na line. Pero pagpakita ko sa inyo kung anong tawag dyan, anong pinagsasabi ko na pababa na line. Okay, 0 muna ilalagay natin. Or blank. 0 or blank, same lang yan kapag sa dito na situation. Okay? Close. So, as you can see guys, every time na 0, meron siyang line sa baba, tapos mag-create na naman siya ng pataas kasi ito yung peak. Tapos line na naman pababa. Ayan. Yan yung mangyayari kapag 0 or blank guys, yung ilalagay natin dito sa formula. Ayan. Yan. 0 or blank, same lang yan sila. So, ang gagawin natin dito, instead of blank or 0,
igagawin nating NA or not available. So, ang lalagay lang natin, NA, tapos open and close parentheses. Okay? Para maging error siya. Okay? Ayan. So, as you can see, wala nang lumabas. Ayan. So, babaguhin na lang natin sa yung design natin kasi nasa design yan kaya hindi lumabas yung natin, yung values na 370, yung mga peak natin. So, ito na yung mga peak na data natin. Kapag nag-filter tayo dito ng diwata lang, ayan, mag-change lang din yung data natin. Hiwaga. Ayan, automatic na yan mag-change. So, ang need na lang natin i-arrange dito is yung tawag dyan, yung design natin sa data visualization natin or sa chart natin. Okay? So, para ma-check natin yan, punta lang tayo dito sa pwede nyo i-right click, pwede nyo i-click tong pwede din sa chart design, tapos select data. Ayan, meron din select data dito sa ayan. Na ata ng camera ko. Dito na lang tayo mag-click sa taas. Ayan, select data lang sa taas. Okay, so nandito na si sales, tsaka nandito na din si peak. So, tignan muna natin yung sa chart design kung anong nangyayari. So, punta muna tayo dito sa change chart type. Tapos, punta tayo dito sa combo. Itong combo chart yung gusto nating mangyari. Para makapag-customize tayo ng charts natin freely. Okay, so yung gusto natin na charts guys is line chart lang. Pero yung isang line chart is line chart with marker. Yung mga peak natin is line chart with marker yung gagamitin natin. So sa sales natin, line chart lang ng una. Ayan. Tapos sa peak natin is line chart na may marker. Ito. Wag ito ha kasi stack ito, stack line chart ito. Ito dito lang sa line chart, hindi yung stacked. Okay? Ayan yung sa peak natin. So as you can see, ito yung ito yung preview. So, yun yung gusto nating mangyari, di ba? May mga ganyan na pangyayari. Okay. So, okay ko na to. So, as you can see, nakita na natin si peak dito. Kitang-kita na yung kulay ni peak. I-change natin yan mamaya, pero this time, ang gagawin muna natin is i-add muna natin si lowest. Okay, so lowest po na yung i-add natin. Kasi goods na si peak. Yung na lang yan, format na lang yan yung babaguhin natin. Si lowest naman is lowest is month with the lowest sales count. So, lowest yung ilalagay natin dito. Tapos, and, okay, so, sa lowest naman is minimum lang. So, isang value lang yung lalabas dito. Kung siya lang yung, wala namang equal na value. So, ang gagawin natin is if, yun lang din yung condition natin dito sa tawag dyan, sa lowest. Isang condition lang. So, if pa rin tayo, mag-if function pa rin tayo. If sales natin is equal to the, tawag dyan, sa pinakamaliit na value dito sa sales column natin, then yun yung i-reflect niya. If yung cell naman na ito is hindi siya yung lowest, is mag-ENA na ulit tayo. Okay, mag-error ulit tayo. So, yun. Ang gagawin natin dito is if sales equals to minimum, min, and then highlight natin yung sales natin na column. So, titingnan niya kung siya ba yung ka-equal niya ba yung pinakamaliit na value dito sa sales column. Ayan. Close natin yung min function. Then, yan na yung logical test natin. Next is, comma na lang tayo. If value is true, then, i-click lang na, i-show natin yung value ng month na yon. If hindi naman siya yung pinaka-minimum, edi mag-NA na ulit tayo. NA. Tapos, open close parenthesis, tapos close para sa if natin. And then, enter. So, as you can see, August yung minimum value natin or minimum sales natin a month. So, yan yung gusto natin ma-reflect din dito sa data natin. So, click lang natin yung chart. And then, after that, punta tayo sa chart design and then select data. Ay, nandito na pala si lowest, na-insert na pala niya kasi tawag dyan, naka-table tayo. Kaya in-insert niya na kaagad. Ayan, sinelect niya kaagad si So, ang gagawin na lang natin is punta tayo sa change chart type. Titignan natin si dito, si lowest, kung anong format niya. Ay, bumalik siya sa guys, bumalik siya sa column chart. So, babalik lang natin to sa ginawa natin kanina. So, sales, tapos si peak naman ay dapat ito. Tapos si lowest din, dapat yun din. Ganito din. Same with peak. Ayan.
So, currently, pag okay natin yan, green pa to si ano, medyo dark ata ito sa screen nyo, pero green siya ngayon. Naka-green si lowest natin. So, ayan, nalagay na natin yung mga data natin na kailangan sa chart natin. Ang next na gagawin natin is, i-format na lang natin yung chart natin sa desired format na pinakita ko kanina dito sa ano, ayan. Ito. Okay, so ang first is maglalagay tayo ng chart title. Ayan. Sa chart title natin, gusto nating maging dynamic siya. So gusto nating either maging kapag nag-select tayo ng si Diwata, dapat Diwata Pares lang yung nakalagay sa title natin. Kapag all naman, dapat ayan, all paresan ang lalabas na na word. Okay? So, ang gagawin natin diyan para maging dynamic is gagawa lang tayo dito sa taas ng table natin para madali nating malocate. Ayan, chart title natin is ano tawag doon? Sales by month. Sales by month. Tapos yung next, tapos may parenthesis tayo, tapos may ang tawag dyan, yung all paresan. Ganyan. Ganyan yung ano natin. Pero gusto natin maging dynamic din to kasi kapag nag-select tayo ng specific store, gusto natin mag-change itong word na mag-change itong into Diwata. Yung ganyan kapag nag-change tayo, nag-select tayo ng Diwata. So, ang gagawin natin dyan is gagawa tayo dito ng if na formula pa rin kasi i-check natin yung nakasulat dito sa pivot table natin na filter, yung yung store. Kung nakaselect si Diwata, mag-change din yan ito Diwata. So yan yung purpose bakit natin shinow yung dito, yung filter. Dinrag natin si store dito. Hindi kaagad tayo nagawa ng slicer. Okay? So ang gagawin na lang natin dyan is lalagay tayo dito ng, instead of ito lang na hard-coded, gagawa tayo is gagawin natin tong formula. So equal sign lang tapos apostrophe. Tatanggalin muna natin tong ayan, sales by month, tapos open parenthesis, tapos apostrophe. So in this case, ganito muna yung lalabas. Tapos ipapasok natin yung ang tawag dito, nakasulat dito sa store natin. Kung naka-filter siya into Diwata, ayan, kukunin natin yung Diwata Pares Overload. Ayan. Pero, ang mangyayari dyan, gagawin natin proper kasi ito ngayon naka uppercase lahat. So, proper dapat to. So, it's either i-wrap na lang natin mamaya sa proper function yan. I-wrap na lang natin sa proper function mamaya para mas mabilis intindihin. Okay, so, sa formula na to, after ng month, ayan. Lalagay tayo dito ng ampersand para mako-concatenate natin yung Pwede ka din gumamit nito ng concat function, pero pwede din ganito lang yung gamitin mo. Okay? So, after ng tawag dyan parenthesis, yung i-click na lang natin to, kung anong value dito, yan yung lalabas. Pero kapag naka-all, dapat all paresan yung lalabas, all paresan. So, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng if function. If ayan, click ko lang ulit if si ito is equals to all, ang value natin is all paresan. Ayan. Sa false naman, is i-click na lang natin to. Ayan. Siya lang yung value kapag hindi all ang lumabas, kapag pares over pares, mga ganyan. Di Diwata pares yung lalabas. Ayan. Yan yung nasa loob ng if function natin. After that, mag-and na naman tayo para sa parenthesis natin na close. Ayan. So, and, apostrophe, tapos close parenthesis natin, tapos apostrophe para nilagay lang, kinoncatenate lang natin sila. Okay, so enter natin to. So, ayan, kapag all yung nakaselect dito, all paresan yung lalabas, pero kapag Diwata, ayan, Diwata pares overload yung lalabas, okay? Ayan. Pero as what I mentioned kanina, ayaw kong capitalize yung lahat, so dapat naka-proper casing to. So, sa beginning natin sa formula, papasok natin to sila lahat sa isang function proper. Ayan, proper, tapos open dito, tapos close ka lang dito sa dulo. Ayan, medyo magulo, kapag beginner ka, medyo magulo tong
yung formula na ganito kasi may mga concatenate, may mga and na sign. Medyo magulo yan. Pero maano mo na din yan, makukuha mo lang din yan. Para ka lang gumamit ng ano yan, concatenate, tapos skin, tapos sales by month, ganyan ka. Same lang din yan. Okay, so, ang chart natin, chart title, nandito na. Click nyo lang yung chart title nyo dito sa chart nyo, tapos click nyo yung formula bar, equal sign, tapos i-click nyo yung cell dito. So, ginawa natin na chart title na dynamic. Tapos, enter. Okay, so kapag nag-change yan, ayan, automatic din mag-change yung chart title ng chart mo. Okay, so para maganda sa visualization, lagay natin yung chart title sa left side. Yan, drag lang natin. Yan. Tapos bold natin konti. Ayan. So next is yung legend natin. Pwedeng walang legend, pwede din may legend. Kasi depende na din yan sa presentation nyo kung lalagyan nyo ng mga ano dito, mga patandaan na ito is peak, ito yung lowest. Nasa inyo na din yan. Pero in this case, lalagyan lang natin ng legend. Kasi hindi naman tayo gagawa ng mga words pa. So yung legend natin, ayan, click nyo yung legend nyo. Ayan, tapos right click, format legend. Tapos ilalagay lang natin siya sa top. Ayan, so nasa taas na siya. Pagkatapos niyan, ilalagay lang natin siya sa left side din. Same sa chart title natin. Ayan, left side lang din. Para malinis tignan. Ayan. And then, next is, yun na, i-format na natin yung chart natin. I-change natin ng kulay. Gagawin nating smooth corners, yung ano natin, line chart para mas cool tignan. Though, hindi siya accurate kapag smooth corners kasi kapag lumiliko siya, gumaganon pa siya, sumisegway pa siya konti sa sa likuan. Okay, so ang gagawin lang natin diyan is first is yung peak natin gagawin nating green para parang yan yung maganda siya tignan kasi green, parang growth, parang ganon yung meaning. Okay, so right click niyo lang, click niyo yung dot, tapos right click niyo lang, tapos format data series. Ayan. Katapos niyan, punta tayo dito sa fill na icon. And then sa line natin, wala lang, no line lang. Ayan, no line lang tayo. Tapos punta tayo dito sa marker. Click nyo yung marker. Tapos sa marker options, click nyo yung built-in. Tapos dapat nakaselect yung circle dito. Tapos papalakihin lang natin yung size. Zoom in ko na lang. Size, ayan. Ayan, sobrang laki lang ata. Ayan, ganyan lang, hindi masyadong overwhelming. Tapos sa fill, piliin natin yung solid fill, tapos change natin yung kulay. Move ko lang yung camera ko guys, baka hindi makita yung pinipindot ko. Ayan, lagay ko muna sa sa left side. Ayan, so solid fill, tapos yung kulay gusto natin is green. So select lang natin yung green kahit saan dito. Ito na lang yung pipiliin ko na green. Ayan. Tapos as you can see, meron pa siyang orange na border. Tatanggalin natin yan. So click lang natin ulit, tapos punta tayo dito sa marker, tapos dito sa border. Instead of orange, gagawin ko muna tong white para siyang lumilipad konti. Ayan, white lang. Tapos pwede niyo rin itong paikrisan yung width para mas malaki yung parang allowance niya konti sa line. Kasi ganyan, maliit lang yung line dito, hindi niyo pa ata makikita sa screen niyo yan. So balik na ako doon, marker, tapos border. Sa border na side, papalakihin ko lang yung width into 1.5 ata. Ayan, para medyo lumilipad siya konti. Medyo lumilipad siya konti, ayan. Pero maganda tignan. Ayan, so yan yung si peak. Si lowest naman, gagawin natin siyang, click natin si lowest, tapos punta tayo ulit sa line, tatanggalin natin yung line, no line tayo, click natin yung marker, sa marker options, click ulit natin yung built-in, tapos size number 8 pa rin. 8 din yung iba eh. So sa fill natin, select natin yung solid fill, tapos color natin is red, ito may na-select na ata ako dito na red na, ganito ako, sinelect ko yung red pero medyo pink lang siya konti. Ayan, so ito yung siselect ko. Para hindi masyadong masakit sa mata na red. After that, same pa rin sa gagawin natin, may border siya konti.
gagawin lang natin white yung border ng circle natin or ng marker natin. So, click natin yung solid line, tapos color is white, tapos 1.5 din yung width nito. Ayan, para maganda tingnan. So, next is, goods na tayo sa kulay. Okay na yung kulay natin. Next is, lalagyan dapat natin ng ganito. May label siya dapat. May data label siya dapat yung, kung ilan yung actual amount niya. Para mas madaling maintindihan ng mga tao. Para hindi ka na kailangan mag-explain masyado sa mga pinagagawa mo sa charts mo. Okay? Mas, pag lesser explanation ang needed sa chart, it means maganda yung chart mo. Okay, so, click nyo lang yung date, yung ano nyo, yung, click muna natin si pick, tapos right click, tapos add data labels lang. Tapos, lalabas na yan yung mga numbers, yung actual value. After that, right click nyo lang din ulit, tapos format data labels. Tapos, lalabas itong modal na to, mapupunta tayo dito sa label options. Kung hindi, kung nandito pa rin kayo sa fill options, click nyo lang itong bar dito na icon. So, label options yan. Click nyo itong above para malagay natin yung data label natin sa taas ng point natin or marker natin. Okay? Sandali. Right. Wala ba kayong mga questions dyan? Ayan. So, after that, click natin yung data label. Lalagyan natin ng background na kulay medyo green siya, pero adjust natin yung transparency. So, punta tayo sa fill and line. Click natin yung sa border, dapat naka-no line yan. Sa fill na part, dapat solid fill. Tapos, ayan, select natin yung green. Same lang na color na green na sinelect natin dito sa marker natin. Pero this time, i-adjust natin yung transparency. Ayan, adjust natin konti. Ayan. Tapos, bold lang natin yung letters. Ayan, bold. Pagkatapos niyan, dito naman tayo sa lowest natin. Same thing pa rin yung gagawin natin. Right click, tapos add data labels. For this time, sa format natin, sa location niya, ilagay natin siya sa baba. Sa below natin siya ilagay. Kasi kapag dito siya ilagay sa above, medyo ipit siya dito sa taas. So, lagay natin siya sa baba. Sa label options. Tapos below. Ayan, dito siya sa baba para kitang-kita siya. Tapos same pa rin, dito tayo pupunta sa nakaselect si data label natin ng lowest natin. Click natin si fill, no line yung border, solid fill, tapos select natin yung pula natin. Tapos adjust natin konti yung transparency, wag masyadong tatanggalin yung transparency. Tapos i-select lang natin yung kasi pula to pangit kasi kapag black tsaka red, pangit yung yung contrast niya. So instead of yung papaganyanin natin, mas better if ibang kulay na lang talaga ang font color ng ng red natin is i-change na lang natin into white. Ayan, tapos bold din natin to. So ayan, goods data yung natin, yung data labels, goods na din yung mga colors natin. Next is yung line natin, dapat smooth ito kasi smooth din tong ginawa natin dito para cool siya tignan. So yun yung natin, goal natin. Okay, so click nyo lang yung line nyo. Ayan. Tapos, punta kayo dito sa fill. Ayan. Tapos sa line na na option, click nyo itong smooth lines. Ayan. Check nyo yan para maging smooth yung lines nyo. Ayan. So, medyo cool na siya tignan. So, itong naman, grid lines naman natin dito, pwede natin itong tanggalin, i-delete nyo lang. Pero pwede nyo na ding hindi tanggalin, pero i-adjust nyo lang yung yung tawag dyan, yung transparency para hindi masyadong kita pero nandyan pa rin. Para in case may mga gusto nilang makita kung anong part dito yung tawag dyan, yung 350, madali nilang makita sa mata nila. Pero sa screen nyo ata, pag in-adjust ko yung transparency, parang hindi nyo ata makikita kasi iba yung resolution ng kapag naka-live. Format grid lines lang natin, tapos change natin yung color into gray. Ayan, so medyo hindi na siya kita pero nandyan pa rin siya. Kung pag gusto nyo i-adjust yung transparency, adjust nyo lang. Sa screen nyo ata, hindi nyo ata kita yan, pero sa screen ko meron pa siya konting line. Good day sir, pag sa column chart, same process din po. Same process din. Gagawa tayo ng column chart mamaya.
Pero same process pa rin, okay? Pero mas bibilisan ko na sa column chart kasi na-explain ko na naman dito sa sales chart. Okay, so pwede nyo rin itong dagdagan ng target kung gusto nyo. Sa column chart na lang tayo mamaya magdagdag tayo ng target kasi mas maganda tignan yung may target sa column chart eh. Sa line chart kasi maganda rin naman pero mas maganda kapag line chart is naka-trend line yung ilalagay mo. Kasi maganda tignan kapag trend line yung i-display mo dito sa line chart. So trend line, maglagay lang kayo ng trend line ganito. Naka-base siya sa sales natin. Pero in this case, wala naman tayong trend line sa dito. Hindi na natin lalagyan. Pero ganun yung paglagay ng trend line. Click nyo lang to. Pwede kayo mag-select din anong style ng trend line nyo. Hindi ako marunong masyadong dito guys. Masyadong maalam kung anong pinagkaiba na exponential, linear forecast. Hindi ko masyadong magaling dyan. So, kailangan ko pa mag-YouTube para yan. Ma-differentiate yan. Okay? So, ano pa ba ang next dito? Ayan, so na lang, label, data label na lang, ayan, tawag dyan, access title na lang pala sa left side natin. So, dito, yung vertical axis natin, ayan, lagyan natin ng number of sales. Number of sales. Ayan. And then, bakit number if sales? Number of sales. Ayan. So, ganyan guys, pag naggawa kayo ng chart, na lang, ito nga ito kasi hindi kasi natin display lahat ng ng mga data labels natin. Kasi gusto natin makita talaga yung peak tsaka lowest lang. Kaya kailangan pa rin natin tong access na to. Kasi kapag meron ng data labels dito, lahat ng month natin, pwede mo na tong i-delete. Kasi hindi naman yun kailangan na may value na kasi. Pero in this case, hindi lahat ng month may value. So, kailangan pa rin nandito yung access natin na y-axis natin. Y ba yan? Yung paganyan? Y ata. So, next is ito naka-rounded corners din yung natin. Chart natin, yung buong chart. Rounded corners din natin to. So, ang gagawin ko lang is click ko lang yung chart, yung buong chart. Hindi kayo mag-click ng ng element ng chart. Click nyo lang yung blank part ng chart. Ayan. Tapos dito sa fill, lagyan natin ng white lang. Ayan. Automatically white naman yan. Pero sa border, lalagyan ko lang din ng white. Ayan. Kasi kapag tinanggal mo yung no line mo, hindi kayo maka-access ng dito, ng options ng border. Though, pwede mo naman tong ilagay lagyan mo ng shape dito sa likod niya. Pwede naman ganyan, pero mayroon na naman dito eh. Sa solid line lang, tapos select ka lang ng white din. Same sa background color mo. Tapos rounded corners. Para maging rounded na din yung corners nito. Okay, so adjust na lang natin to. Uy, pala. Ko lang muna to, move ko lang muna to. Ano ba to? Yan. Uy, bakit na tinakat yung ko. Move ko lang to. Bababa. Para maka-insert tayo dito ng columns. Ayan. So, i-drag ko lang tong move ko na yung camera ko kasi maka-cover na din ulit yung left side. Ayan. So, yun yung ginawa natin kanina sa ating Excel Challenge 12 na part. So, zoom in ko lang konti. Tapos ito, next natin na gagawin is yung na lang, yung para maging dynamic to. Lagyan na natin ng slicer. So, select nyo lang yung pivot table. Tapos, insert. Tapos, slicer. Ayan. Tapos, select tayo ng store. Ayan. Ayan yung slicer natin na gagamitin. Okay. So, ito, papalitin. Paanohin ko lang muna to. Palitin ko lang to. Ayan. So, dito na ang slicer natin. Ilalagay natin dyan. Sa slicer settings, tanggalin ko lang yung title, yung display name, tsaka hide items with no data. Ayan. Tapos, ito. Ayan. Pwede din to tanggalin natin yung yung mga borders nitong title. Tatanggalin na lang natin para mas malinis. Hindi title, slicer pala. So, slicer, punta kayo dito. Tapos ito, i-duplicate nyo lang to.
duplicate nyo lang yung nakaselect na slide na tawag dyan, slicer design. Tapos, doon tayo gagawa ng ano. Tatawagin natin itong pares slicer. Okay. Tapos, select natin yung ginawa natin. Ito si custom. Tapos, dito tayo mag-edit. Mag-modify tayo dito. So, sa whole slicer, tatanggalin lang natin yung background. So, fill, no color. Tawag dyan, ang header din, wala naman, hindi naman tayo naka-show ng header. Pwede natin to i-clear din yung iba. Ang gagawin na lang natin is, yung border, tatanggalin natin yung border ng slicer natin. So, sa whole slicer format, tapos dito sa border, tatanggalin lang natin, gawin lang nating none. Okay. Ayan, nawala na yung border. Next is, instead of, gagawin na lang natin tong gray, tayo mawala ng ano nito. Gagawin na lang natin ng gray, yung ano na nakaselect natin na gray, para same siya sa background ng background. Ayan. So, medyo okay na to. Gagawin na lang natin is, okay na yan, blue na yan. Okay na yung blue. Okay, so, tignan natin. So, as you can see, yung ano natin, yung mga, ayan, dalawa yung tawag dyan, lowest natin, kasi pareha 70. Ayan, yung mga peak, automatic mag-adjust yan. Ayan. O, di ba? Meron na kayong pasikat sa boss nyo, May pasikat na kayo sa boss nyo, Pwede na kayo magpasikat. Okay, so sa ano naman, yun lang, goods na, walang masyadong formula, if lang yung ginamit natin na formula, if formula, tapos min, and, if and, tsaka min lang yata yung ginawa natin. Tapos more on pag-arrange na lang sa chart. So kapag column chart katulad nung kinoment ni Esmael Saudi, column chart lang din yung gagawin natin. Insert tayo ng column chart. Insert lang tayo ng column chart kasi kapag column chart lang. Yan. Okay, so, ang gagawin natin dito, i-change lang din natin ulit yung, tawag dyan, yung setup natin dito sa chart design. Change lang, tapos combo. Pero tawag dyan, okay na ata to kasi naka-bar chart naman to lahat. Ang gagawin na lang natin is i-shrink natin yung chart para maging isang linya lang sila. Hindi sila ganito. Kasi right now, meron siyang, ayan, may magkatabi sila. Gagawin natin isang linya lang natin. Pero ang lalabas lang dapat na data is yung galing. 'Di ba? Pwede na kayo magpasikat sa mga boss nyo. ang lalabas lang na color is yung nasa unahan. So ang gagawin natin diyan is select data tayo, tapos ayan. Dapat nasa pinakataas, dapat tingnan lang natin, pero feel ko nasa taas dapat si sales, para yung nasa baba niya, yan yung parang nasa harap niya. Ayan. So, lang natin, i-shrink na lang natin sila sa isang lugar. Format data lang. Tapos, sa series overlap, igawin yung 100%. Ayan. Para nasa isang nasa isang tawag dyan, location na lang sila sa bar. Tapos, sa gap width naman natin, para matambok. Matambok. Ayan. Kasi pangit kapag mas malaki yung gap width kaysa sa bar natin. Ayan. So, yan na yung natin. Change lang natin yung kulay. And then, lalagyan natin ng target. Mag-add tayo dito ng isang target. So, dito, tatanggalin lang natin yung target dito kasi hindi naman natin gusto mag-apply yung target. So, uncheck nyo lang, tapos apply. Yan, dito gusto nating ma-apply yung target. So, ayan. So, for example, ang target natin dito is average. Average na lang natin to. Ayan. I-average lang natin. So, ti-target natin, ayaw natin yung gawing column chart, bar chart, gawin natin dapat yung line. Okay, so sa combo, punta tayo dito. Ito dapat naka-clustered column. Ganyan din to, clustered column. Ito, line chart to dapat. So, goods na yan, naka-line. Okay. Tapos, ulitin na lang natin kasi na-change yung natin. Ay, teka, bakit to? Hindi to nag-overlap.
Ay, ayan. Okay, goods. So, papalitan na lang natin ng eto, hindi natin siya masyadong kukulayan ata na mas strong or tatanggalin natin yung ano, grid lines natin konti, yung ano lang niya, tawag dyan, yung transparency para hindi masyadong masakit sa ulo. Tapos itong target natin, gagawin natin try natin gawing ano lang, gawing dashed line. Okay. So dito sa sa dash type, gawin natin ito, dash line. Masyadong malaki ata na dash line 'yan. Ayan, dots na lang, dots. Para medyo may cool naman na mangyayari sa buhay natin. So ito si peak natin is gagawin natin kulay green ulit. Ayan, tapos si si lowest. Ayan, gagawin natin kulay pink. Ayan, so ito ilalagay lang natin ulit sa taas. Top, tapos chart title natin, equal sign lang dito sa formula bar, tapos hanapin natin yung chart title na ginawa natin. Enter. Yan, tapos punta lang tayo, lipat lang natin sa gilid. Ito din, lipat din to sa gilid. Yan. Yan, so, ito, papalitan na lang natin to ng kahit anong kulay na gusto nyo. Ay, hindi siya na change. Dito tayo magpapalit. Sa line pala to, hindi pala to sa fill. Pangit. Gray. Yung blue natin, gagawin natin tong medyo hindi masyadong makulay. Para, gawin natin siyang blue na pangit. Gusto na, kailangan natin maghanap ng color scheme na maganda. Yun na lang ata muna. Blue na lang siya talaga. Pero medyo pangit kasi yung peak, no? Dapat kapag ganito, dapat highest na lang yung ilalagay natin. Wag yung peak kasi pangit yung peak sa ganito na sa bar chart. Mas maganda siya sa line chart. So, highest na lang instead of peak. Highest. Ayan. So, tatanggalin lang natin si highest dito sa ginawa natin na chart. Yan. Okay. So, ito, wala din to dapat si peak. Tatanggalin natin si peak. Ayan. Ilalagay natin si highest. So, si highest is same lang siya ng formula nitong lowest natin. Pero instead of min, max yung gagamitin natin. Max. Ayan. So, si highest, tingnan natin din sa chart natin. Dapat naka-clustered to. Ayan. Adjust muna natin ulit to. Overlap into 100%. Ayan. Medyo maganda na siya, di ba? So, pwede nyo din kulayan. For example, gusto nyo yung kulayan ng iba yung, for example, ano yung mga months na nakahit ng tawag dyan, nakahit ng target. Pwede nyo rin lagyan yan dito. So, ang gagawin lang natin dyan, if yung value ng month is equal or greater than target. So, month or hit target. Ayan, hit target na month. So, sa hit target na month, mag-equals lang tayo to if lagyan natin sa gitna ng screen. If sales natin is greater than or equals to target, then ilalabas natin si sales. If wala, then NA. Ayan. So, same lang din ang formula. Mas complicated pa yung formula dito sa sales sa peak natin. Pero ito, i-compare lang natin kung greater than or equal siya sa target natin. So, ang mangyayari dyan, dito pala tayo sa chart design. Ayan. Medyo tuloy ako guys, parang dagdagan lang natin to ng mga mga bagong ayan. So, for example, itong gusto nyo makita yung mga months na naka-hit ng target, ayan. Same din sa ginawa ko. Pero tatanggalin muna natin tong lowest at highest kasi pangit tignan. Kasi maraming nangyayari. Maraming kulay na. So ayaw natin yung masyadong maraming nangyayari sa chart natin. Ayan. So pwede nyo din tong gawing gawing dynamic guys. For example, kung gusto nyo gawing yung lalabas dito is
is instead of hit target yung ano, automatic siya magsiselect ng lowest tsaka highest. Meron din ganyan na mga pangyayari. Lalagay ka lang ng mga formula, another formula. So, okay ba tayo dyan? Meron ba tayong mga questions dyan? Medyo ano to guys, magagamit nyo to sa work nyo. So, pagkatulad nito, yan, mag-a-adjust lang din, automatic mag-change lang din yung mga bar chart na may kulay. At saka mag-automatic din change na yung ano natin target kasi naka-average yan eh. So, depende sa naka-select na data. Ayan. Ayan yung sa All Store. Huwag nyo palang kalimutan guys na sa ano nyo, sa yung table ay yung chart format nyo, yung properties, either don't move size with cells or move but don't size with cells para hindi masyadong nag-change yung size ng ano nyo, ng chart nyo. So ito, gagawin lang natin ulit na rounded corners. Rounded corners, saan ba yan? Yan, tapos solid fill na white. Yan. O, diba? Okay ba dyan? Okay ba tayo dyan? Ito guys, sa tawag dyan, sa ano din guys, yung mga dash line, mga ganyan, meron din yung mga meaning guys. So, depende na din yan kung i-apply nyo yung mga meaning na yun. Or kung gusto nyo aesthetic lang na yung ano nyo, yung purpose nyo. Pero ito yung ano natin. Target. Ayan. Ayan yung target natin. Mas clear. Ito lang yung lumagpas. Yan. Okay? Okay ba tayo dyan? Sa mga pangyayari natin dyan. Balik ko nga si lowest. Ayan. Automatic na din automatic na din. Kapag hindi nyo i-delete sa sa tawag dyan, sa chart nyo, automatic na din kayo pwede lang kayo mag-select dito. O pwede nyo nang i-prepare, hindi na kayo mag-adjust ng formula, ay maggagawa ng complex formula para maging dynamic pa tong yung chart nyo. Prepare nyo lang kaagad para select na lang kayo dito kung anong mga series yung ipapalabas nyo, di ba? Series parang parang movie. Anong series yung ipapalabas nyo? Ayan, meron ba kayong questions? Ayan, how highest or lowest? Ito, naka-hit target. Ayan. Ito, peak. Ito yung mga peak. Pangit siya pag peak kapag bar chart. Huwag nyo i-apply yung peak. Highest, lowest kapag bar chart. Ayan. Okay pa tayo dyan? Meron ba kayong mga questions, guys? So kapag sa naman, based on sa storytelling naman, ibang topic na din yung storytelling. Ngayon is visualization lang yung topic natin. Okay, pag storytelling ibang yan. Hindi ako masyadong magaling mag-explain ng storytelling, guys, pero marunong ako mag-storytell. Hindi lang ako masyadong marunong mag-explain. Pero kailangan mo din kasi yan eh. Kailangan mo din kasi i-practice yan yung pag-storytell. Kaya hindi ako marunong mag-storytell kapag on the spot. So dapat dapat din gumawa ako ng script muna. Ayan. So meron kayong questions? Join pala kayo sa guys, sa group ko guys. I-drop ko sa comment section yung group ko guys. Gumawa ako ng group kanina eh. Pag meron kayong question regarding sa mga Excel, kung if okay lang kahit hindi siya tawag dyan, hindi ko siya naging topic, pwede kayo mag-ask sa group natin. Or kung meron kayong specific part ng live natin na gustong ipa-explain or gustong magpa-help kayo, help ko lang din kayo. Asa ba yung ginawa ko na group? Teka lang. Ginawa ko na group kanina eh. Your groups. Wala.
Asan niya? Ay, ito pala. Wala palang logo. Hindi pa pala nalagay yung logo. So, ito yung group natin, guys. I-drop ko na lang sa live chat. WalkTech group community na lang para medyo ano. Ayan. Pa-request naman topic, baka wala pa, focus about pivot tables and charting. To be honest, Merc, ayoko ng pivot table. Pero okay, try natin yan. Katulad nito, meron tayong mga pivot table. Ano kasi yung pivot table, ayaw ko kasi combine yung pivot table tsaka chart. Ginagawa ko lang siyang ganito, parang ano lang siya, parang siya lang yung base, pero hindi ko talaga siya ginagawa as chart kasi depende din, there are some instances nga na pivot chart yung gagawin ko. Pero yun kasi yung sa pivot chart kasi gagawa ka pa ng mga additional field, calculated field kung naka power pivot ka or naka normal pivot ka lang. Itong mga peak, lowest, target, gagawin mo yan dito sa calculated fields. At saka medyo weird minsan yung mga nangyayari sa calculated field. So kaya mas more comfortable ako dito sa sa tawag dyan, sa table, gumawa ng mga formulas. Pero yun yung mga gagawin dyan. Gagawa tayo ng calculated fields para dito sa peak, lowest, targets. Same pa rin naman yan ng formula. Iano nyo lang. Isa-select nyo lang yung dito. Yung mga fields dito, your columns dito. Yan lang din yan. So more on talaga ako, sa formula talaga ako kaysa sa pivot table, pero kapag yung data nyo galing sa Power BI, magpa-power pivot kayo. Yan, so pivot table yung gagamitin nyo. So, pwede pa rin ganito. I-combine nyo yung pivot tsaka tawag dyan, table. Tsaka kung hindi kayo marunong mag-power pivot, para ma-combine nyo yung yung dalawang table nyo into one pivot, gagawa kayo ng parang ganito, isang table na taga-combine. Yan minsan yung ginagawa ko pag pag hindi ayaw kong mag power pivot. Nakadepende din yan sa sa laki ng project, ganun. So, yun lang ata. And live tayo after maybe 2 minutes. Kapag may pahabol pa kayo na question, pwede nyo i-question now. Ayan. Mas maganda pa i-topic yung mga may charts. Kaso walang drill through dito sa Excel And unlike sa sa Power BI may drill through. Yun talaga yung maganda sa Power BI, may pag-click mo, automatic na din na-filter din yung ibang Thank you, nakasali na rin ako sa chat. Angas ang topic ngayon. Ay ano ka ba ano ka ba na tawag diyan, boy, replay ka ba? Minsan ka lang nakasali sa live. Ngayon lang din ako nag-live ng umaga To to guys, tawag dito. Sobrang helpful nitong nito. Ito sa data visualization nyo. Tas beginner friendly pa parang akala mo parang hirap gawin Though masyadong marami kang i-adjust sa format, pero kapag na-set up mo na kasi goods na. Tapos yung mga formula natin, lang, sobrang basic lang. Ayan, ang bababa lang. If lang, minimum, ayan, average. Ganyan lang yung formula natin. Sige, ata, baka mag-live ako mamaya ulit or depende kung lalabas kami ng bahay, hindi ako makaka-live. Pero kapag, nakadepende na yan, pero at least meron na tayong live for this week, for this weekend. Yun lang yung goal natin, guys. May 1 live tayo every week. 2 live much better kung 2 live. Pero at least 1 live. Yun yung promise ko sa self ko ka lang kayo, guys, maglagay kayo dun sa natin sa group natin, baka may tayo. Join lang kayo sa group, yun ilagay ko sa chat. Baka mayroon tayong mga naka-pin comment siya. Yeah, may pa-pin comment tayo na buhay.
Lagay lang kayo dun sa group natin kung meron kayong mga requests. Tapos, kung kaya ko naman yung mga nire-request nyo, itatopic natin. Kapag hindi ako masyadong magaling, itatopic pa rin natin, pero yung sobrang basic lang na part. Hindi tayo masyadong mag-deep dive. Types and uses. Types and uses ng charts. Ano din eh, sa types and uses ng charts din, ano lang din yung alam ko, basic lang din yung alam ko. Pero baka maging helpful din kahit yung basic knowledge lang. Try natin yan itatopic. Gusto ko nga mag-aral ng ng tawag diyan, statistics na course eh. Pero pa tayo ngayon, medyo hindi pa kaya ng budget natin ngayon. See guys, see you on my next live na lang guys. Don't forget lagay lang kayo ng mga questions, mga suggestions nyo dun sa Woke Tech group. And then, or pwede din kayo mag-send ng message dito sa group ko. Sa page ko, magre-reply din naman ako. Hindi ako magre-reply kapag 50k followers na ako. Ganun no, lumaki yung ulo no. Sige guys, thank you very much for your time and also for staying with me on this live stream, during this live stream. Goods na goods. Woke Tech, peace.